Mula kay Sir Pao PH, eto na mga kapatid, no? Pinakamalakas at pinakamabilis na missile, no? Paparating na sa Pilipinas. Ito yung in-order natin mula sa bansang India, no? Ito may gagamitin natin panlaban sa China o pamproteksyon. At least meron tayong panlaban, mga tol, no? Kailangan ba nga magbantay ang China ngayon sa papalakas na hukbo ng Pilipinas? Ito ang ating panonoorin mula kay Sir Pao PH, mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Pinakamabilis na missile sa buong mundo o tinatawag na supersonic cruise missile. Magkakaroon na ang Pilipinas. Once na mai-deliver sa ating bansa, ito ang magsisilbing pinakabagong armas pandigma sa arsenal ng Armed Forces of the Philippines na magagamit ng ating bansa para protektahan ang soberenya ng Pilipinas laban sa anumang banta ng pananakop. Ngunit ang tanong, sulit ba ang financial cost o gastos at security benefits ng BrahMos missile? Tara at ating alamin. Kumusta? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaalyado, at welcome sa pinakaunang regular upload ni Sir Pao PH ngayong taong 2024. Bago natin umpisahan ay paki-like and subscribe na agad ng ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Ngayong pagpasok ng taong 2024 ay magkakaroon na ang Pilipinas ng Indian Brahmaputra at Russian Moskova. Pag pinaikli ay ang BrahMos missile system na nagkakahalaga lang naman ng 374.96 million US dollars. Mahal. Nangako nga ang New Delhi, India ng napapanahong paghahatid sa Pilipinas ng 3 batteries ng India-Russia-made supersonic cruise weaponries and shore-based anti-ship missile na magpapalakas sa depensa at opensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na kilala rin bilang longest coastline in the world. 2022 pa nang kumpirmahin ng Armed Forces of the Philippines ang acquisition ng BrahMos ballistic missile na magtatalaga sa Pilipinas bilang pinakaunang foreign nation outside India na makakapag-acquire ng nasabing cruise missile sa mundo. Pinaniniwalaang ang pagkakaroon ng Pilipinas ng armas pandigma na ito ang magpapalakas sa abilidad ng ating naval fleets para mapangalagaan ang sovereign at maritime rights natin sa West Philippine Sea na pilit inaagaw ng mapag-angking komunistang bansa na China. Once na mapasakamay na ng Pilipinas ang BrahMos missile mula sa India, ay mapapabilang na ang ating bansa sa mga bansa sa Asia katulad ng Indonesia at Vietnam na nagpoposes ng malalakas at mapaminsalang missile katulad ng BrahMos. Ang Pilipinas na isang archipelagic country at nagtataglay ng mga natatanging strategic location sa South China Sea ay maraming kinakaharap na security challenges sa pangangalaga ng territorial integrity at maritime rights and interests dahil sa mga agresibong aksyon ng China. At sa mga nakalipas na taon, ang Pilipinas ay naghahanap ng paraan para mapalakas ang external defense capabilities ng bansa. At ngayon na magkakaroon na tayo ng BrahMos missile ay may kukonsidera itong significant leap sa kapabilidad ng puwersang militar ng Pilipinas para pigilan ang aggression ng China. Alam niyo, mga tol, no, malaking tulong na meron tayo mga ganito kalalakas, no, na sandata, no, para mabigyan protection natin yung ating bansa. Pero lagi nating iisipin, mga tol, limited lang yan, hindi yan unli. No, ang tagal nga ng deliver sa atin yan, mga tol. So nauubos yan, 'di ba? At napakamahal niyan. Ilang missile ang magkakaroon ng Pilipinas, mga tol? Pagdating sa aktual na digmaan, aktual na labanan, mga tol, no, ilang putok lang 'yan o ilang pagpapalipad lang 'yan, kung maka-apekto man 'yan sa kalaban natin, gaano kalaki, no, ang magiging apekto sa kanila at mapapatigil mo ba sila kapag kadating ng totoong labanan. Alam naman natin, mga tol, na malalagasan sila, oo, matatamaan sila, oo, pero yung kung mapipilayan ba sila, yun ang tanong, kung mapipilayan ba sila, yan ang hindi natin masasagot pa, no? So tuloy pa rin ang atake nila at kailangan natin, mga kapatid, na mas matindi pa, no? Pero eto, simula pa lang naman to, hindi pa naman natin sinasabing eto na yung pangkalahatan, no?
Simula pa lang 'to at ito yung nagiging hakbang ng ating administrasyon na sana ipagpatuloy ng mga susunod pang administrasyon. Kasi sinimulan 'to panahon pa ni Pinoy, 'di ba? Modernize, pero mas na-modernize yung panahon ni Duterte at ngayon ipinagpapatuloy ni PBBM. After ng termino ni PBBM, sana maipagpatuloy pa ng mga susunod pang administrasyon. Alam nyo ba mga kaalyado, nakilala ang BrahMos missile dahil sa taglay nitong bilis, precision o accuracy at versatility. BrahMos missile ang pinakamabilis na cruising missile sa buong mundo sa speed na 2.8 Mach o 3,450 km per hour o 3 beses na higit na mas mabilis sa speed of sound. Wow. Ang effort ng Pilipinas na magkaroon ng ganitong klaseng missile kagaya ng BrahMos missile ay may pinangahawakang pangako na mapalakas ang kakayahan ng ating bansa na pigilan ang anumang potential threats, partikular na nga sa West Philippine Sea. Ngunit gayon pa man mga kaalyado, ang pagkakaroon ng ganitong klaseng armas na merong advanced technology ay may hatid rin na financial implication dahil ang pagkakaroon ng ganitong klaseng state-of-the-art defense system sa defense infrastructure ng Pilipinas ay meron ding kaakibat na considerable challenges. Una dito, ang procurement cost ng BrahMos missile ay makabago sa konteksto ng military modernization efforts ng Pilipinas. Ang pagiging komplikado ng missile na ito at ang teknolohiyang napapaloob dito ay magbibigay ng malaking gastos sa bansang katulad ng Pilipinas na isang developing country na meron lamang limitadong pondo ay kinakailangan na mag-allocate ng significant portion sa defense budget para sa maintenance, training at infrastructure development na sosuporta sa pangangailangan ng BrahMos missile na dadagdag sa long-term financial commitment ng bansa. Tama. Pangalawa, the geopolitical implication of purchasing BrahMos missile warrant careful consideration. Dahil ang pagkakaroon ng ganitong klaseng napakalakas na missile system ay maaaring bumago sa power dynamics ng rehiyon at mag-udyok ng samot-saring reaksyon sa mga karatig bansa gaya ng China at makaapekto sa diplomatikong relasyon. At ang panghuli, ang Pilipinas bilang isang emergent regional middle power country. Ang impact ng BrahMos missile ay lubos na sapat sa pagpapalakas ng defense capabilities ng ating bansa. Ngunit gayon pa man, ang pagsasakatuparan sa second phase ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ang ganitong expensive military assets ay maaaring angkop o hindi angkop sa joint warfighting concept ng armed forces. Gayon, doon pa lang sa una problema na ng Pilipinas yun mga tol. Kasi alam nyo naman ng Pilipinas, talagang punong-puno ng korupsyon to mga tol. Hindi naman sa amin namaliit natin. No? Pero doon pa lang mga tol, kasi syempre dumating yan dito sa Pilipinas, ang ine-expect natin dyan mga tol ay talagang malaki ang gastos niyan, no? Pagdating sa maintenance. Ayaw naman nating gamitin yan. Sayang, di ba? Kailangan yan, kumbaga naka-ready lang yan para sa kinakailangang pagkakataon na talaga. Pero syempre, habang nandiyan yan, may maintenance yan at may gastos yun mga tol. Which is medyo masakit, no? Para sa ilan na ang gusto nila, imbis na ibigay na lang natin dyan sa mga bagay na ganyan, gusto nila sa bulsa na lang nila mapupunta, di ba? Alam naman natin mga tol, yung mga ganong mga bagay Kaya nga, yung pangangailangan ng ating military hindi ganun na ibibigay ng husto. Kasi nga mga tol, marami tayong mga pinag-uukulan, di ba? Mas napagbibigyang ukol pa nga yung mga travel expense ng ilan di ba? Tuloy natin. Yun pa man, sa kabila ng financial burden ng pagkakaroon ng BrahMos missile ay napakagandang investment naman ito para sa ating depensa at magbibigay ng natatanging benepisyo sa defense strategy ng Pilipinas dahil sa bukod tangi o walang kapantay nitong speed at accuracy na maghahatid ng takot sa mga abusadong bansa katulad ng China. Kaya nga't sa kabila ng malaking gastos ng pagkakaroon ng BrahMos supersonic missile ay hindi rin naman natin pwedeng baliwalain ang potensyal at kakayahan nitong armas na ito na protektahan ang ating bansa sa mga hamong kakaharapin natin sa hinaharap. Tapos sasabihin pa ng mga pro-China, imbis na gumastos ng ganyang kamahal, ganyang kalaki ang ating gobyerno, bakit hindi nilang gamitin para sa mga mahihirap? O patay tayo dyan mga tol, ginamit na ang word na mahihirap. Kadalasan kadalasan pinanghaharang nila yung
Alam mo yun, ipinangko-cover nila yung word na yung salitang para sa mahihirap para ano, eh, 'no, para maisakatuparan nila yung kanilang mga pansariling hangarin, 'di ba? Napakamahal nitong, BrahMos missile na 'to at siyempre may kaakibat yan na gastos pa. Bukod sa halimbawa meron na tayo diyan, na-acquire na natin, may maintenance yan siyempre. Habang hindi mo ginagamit yan, kailangan lagi mo nache-check kung eto ba'y ready lagi, anytime, 'di ba? Kailangan hindi ito yung katulad ng, isang bagay na kung kailan mo kakailanganin since na hindi na maintenance biglang palyado na pala. Sayang naman, 'di ba? So laging dapat i-chine-check 'yan kung ito ba ay, ready anytime na magkaroon ng pangangailangan, eh, magagamit 'tong mga bagay na ganyan. Kasi sobrang mahal niyan, eh, kailangan talaga ma-maintain 'yan. Ngayon gagastos din ang Pilipinas do'n. So sasabihin ng iba, "Eh, ba't kasi bumibili ng ganyan mga Pilipinas, 'di ba? Eh, kung gamitin na lang 'yan para sa mga mahihirap." Oh, 'di ba? Patay tayo diyan mga tol. Kaya't para sa akin mga kaalyado, in my own opinion, worth it ang pag-acquire ng Pilipinas sa BrahMos ballistic missile despite the financial cost and commitment. So hanggang dito muna tayo mga kaalyado. At Worth it naman talaga mga tol dahil yan ay gagamitin ng ating Pilipinas. At bawat bansa mga tol, gumagastos talaga yan ng bilyon-bilyon. Nagpopondo talaga sila ng napakalaki para matiyak ang kanilang seguridad mga tol. Hindi ito yung tipong gagastusin mo lang para sa isang luxury travel ng isang tao, di ba? Na siya lang din naman talaga maikinabang at siya lang din naman talaga nag-enjoy. Di ba eto mga tol, hangga't meron tayo mga malalakas na sandatang ganyan, is maiisip natin protektado tayo mula sa mga nagtatangkang sugurin, atakihin at sakupin tayo mga tol. Kasi alam nila na teka itong Pilipinas may panlaban 'to 'no, iwas-iwas tayo rito. 'Di ba? Kaya kailangan natin talaga magpalakas para hindi tayo basta-basta binubulas ng kung sino-sinong mga bansa, 'di ba? Pero asahan na rin natin mga tol na may ilan-ilan diyan na magsasalita nga tulad ng sinabi ko kanina, masyadong magastos, masyadong mahal, 'di naman natin kailangan 'yan, 'di ba? Sana ginamit na lang pampagawa ng mga ospital, paaralan, sana ginamit na lang para sa mga mahihirap, oh, 'di ba? Tapos sila ang lalaki ng mga binubulsa. Well anyway, ano masasabi mo dito sa video na napanood natin? Comment ka na lang sa baba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.